Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong tao na 'to na kawawa dahil sa kanyang pagiging sugapa sa kapangyarihan, sa pera, ambisyon, nasira tuloy. Ito yung sinasabi natin na maaga na bulok na politiko. Dahil sa ginawa nila kay VP Sara. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, 'di ba? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. So ito na nga 'yun eh. Dahil sa kanyang pagiging sugapa sa kayamanan. Ayan. Kahit anong salita niya sa taong bayan, pinagtatawanan na lang siya. Ginagawa siyang clown. Can you imagine? Nasa kanya na ang lahat eh. Pira, kapangyarihan. Pero hindi siya maiangat ng kahit sino mang mga binabayarang vloggers. Sa dami ng kanyang mga social media platforms. Mayroon pang mga mainstream media. Siya nagmamayari ng DZMM. Yung Inquirer, company na yan, na mainstream media na inquirer.com or .net. Sister-in-law pa niya ang may-ari niya. Pero ito siya ngayon. Walang bilang halos pagdating sa mga survey. Dahil sa maagang pamumulitika, paninira kay VP Sara dahil according to VP Inday Sara, 3 months pa lang mula nang nakaupo sila ni Bongbong Marcos bilang presidente at vice-presidente, trinabaho na si VP Sara ni Martin Romualdez. Binackstab po siya. At ang masaklap, kasabwat si Bongbong Marcos, siyempre, mag-insan eh. So ngayon, dahil wala siyang bilang, pinagtatawanan na lang siya down issues niya doon sa may doon sa Okada na hanggang ngayon hindi pa nagkaroon ng hatol doon sa Delaware Court na yun sa USA. Involved siya doon. Sa Pilipinas o mali-malita, flood control projects, yung kanilang budget insertion na 5 billion doon sa Tingog Party List. 5 or 8 billion yun. Grabe, no? So sa kabila ng mga yun, mga lalabs, mga bites, pilit pa rin itinatanggi ni Martin Romualdez ang kanyang mga ginawang kababuyan sa kabanang bayan sa mga Pilipino. Tingnan mo ang kanyang lugar. Sa loob ng 15 years siya namuno. Diyos ko po, parang sinaunang panahon pa rin, during barbaric time pa rin ang kanyang palengke. Buwisit na yun. Lubak-lubak na kalsada. Pangit na park. Kanila lang bahay doon yung gumanda. So ngayon, pilit pa rin niyang sinasabi na wala na daw dignidad si VP Sara. Sino bang walang dignidad sa inyong dalawa? Si VP Inday Sara namamayagpag. Nangunguna sa survey samantalang ikaw nasa top load ka. So ayon dito kay Martin Romualdez, pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na malinis daw siya, pati konsensya niya. Ayan, no? Sabi niya dito, malinis daw. Nilinaw ni Martin Romualdez na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control project. Really? Mismong kasabwat mong si Zaldico ang nag-ano sa'yo, naglaglag sa'yo. At sinong maniwalang tanga dyan maliban na lang doon sa mga bayaran mong vloggers, pamilya mo. Maniniwala sa mga sinasabi mo pero nakikita eh. May bahay ka sa sa Spain. Mamahaling eskwelahan sa pinakamamahal na eskwelahan sa buong mundo ang anak mo nag-aral. Saan ka kumuha ng pera? Hindi ka ganun kayaman. May bahay ka sa Amerika,
pinapangalan mo sa ibang kumpanya, sa ibang tao, kung ano yun. So ngayon ay ginigiit niya na wala kang kinalaman sa lahat ng irregularidad na lumalabas sa fact-finding investigation ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Sino namang naniniwala sa bulok na ICI na yan na si Marcos din naman ang nagtatag niyan nagtayo para pagtakpan kayo na maabsuelto kayo sa lahat ng mga pagnanakaw na ginagawa ninyo. Kung totoo, si Bongbong Marcos, na wala kayong ninakaw, i-restore niya yung PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission. Ipasok niya doon, ibalik niya si Bilhika. Tingnan ko lang kung sasabihin ninyong wala kayong irregularidad na ginawa sa Kabanang Bayan. Kasi itong ICI sa inyo to para i-cleared kayo. Gumastos pa taong bayan dito. So nananatili daw malinis ang kanyang konsensya. Doon mo yan sabihin kay Satanas, baka maniwala pa. Na malinis ang konsensya mo. Pero sa amin, majority ng mga Pilipino, maglusi ka na lang Martin Romualdez, hindi ka pakikinggan at paniniwalaan. Wala. Konsensya malinis. Putangina mo. So, ayon dito sa kanyang abogado na si Attorney Adi Fajardo, kusang loob umanong humarap si Romualdez sa investigasyon at hindi umiwas sa proseso. Natural. Kasi itinatag naman niya ni Insan niyang bubuem para pagtakpan sila, para maabsuelto sila sa kanilang mga kababuyan. So, yan. Dito tayo ngayon mga lalabs, mga bayot. Kung talagang malinis ang konsensya ng putang inang Romualdez na to. Ayan o. Balita yan ng isiminahin, kanina lang yan. Sinabi ni Tubit Tiangco na si Martin Romualdez hindi pumapasok sa Kongreso pero present doon sa attendance. Dito pa lang Martin Romualdez, sinungaling ka na. Wala kang konsensyang malinis. What the hell? Absent ka. Tapos may pa ano-ano pa yung mga bayaran mong vloggers. Kinopronta si Pulong, kinokompronta si sino ba? Si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi nag-a-attend. Wala sa attendance, wala lahat sa nag-a-attend doon sa Senado, hindi nagre-report. Si Pulong hindi nagre-report sa Kongreso. Ikaw pala, isa ka pa rin pala eh. Bakit walang tumutulig sa'yo? Hindi ka pumapasok sa Congress. Tapos, andun, present ka sa attendance. Well, at ito pa ha, mga lalabs, mga bayot. Yung official wealth growth summary from 2021 to 2024 nitong si Speaker Martin Romualdez ay mayroon siyang 475 million 2021. Tapos 2024 nagiging 3.46 billion pesos. Can you imagine, yung total growth ng kanyang itinaas, ng kanyang yaman is plus 629%. Tapos si Bongbong Marcos, number 1 si Martin Romualdez ha, na may itinaas na yaman. Kay Bongbong Marcos, 2021, 203.8 million. Tapos, 2024, naging 1.375 billion pesos. Yung total growth rate ng pagtaas ng yaman ni Bongbong Marcos is plus 575%. Mataas si Romualdez. Sobrang pagnanakaw ni Tambaluslos sa Kabanang Bayan. Tapos sabihin niya ngayon na malinis ang kanyang konsensya kahit hindi siya pumapasok. Absent siya doon, tapos present siya sa attendance. Malinis pa rin kanya. Samantalang si VP Sara na gusto lang i-impeach 2021, 58.2 million lang siya. 2024, naging 88. Plus, 52% lang ang itaas ni VP Sara. Tapos siya yung ini-impeach ngayon.